Gutierrez sa kanyang sarili matapos manaig ang mga kongresistang nagmamadali daw na siya ay ma-impeach. Gayunman, handa rin siyang harapin ang impeachment trial sa Senado. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Palabang Ombudsman Merceditas Gutierrez ang humarap sa media kanina. Binanatan niya ang mga mambabatas na ani ay nagratsyada sa kanyang impeachment sa Kamara. The undue haste majority of the members of the House Justice Committee carried out the proceedings in violation of my right to due process. I had hoped that our lawmakers in plenary would not allow such an injustice. I was wrong. Dark politics ruled the day. Hindi raw naging patas sa kanya si House Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr. na ani ay iniimbestigahan ng Ombudsman dahil sa aligasyon ng katiwalian. Bukod pa sa graft case na isinampa ng Ombudsman laban sa ama ni Tupas. Iba naman daw ang habol ng ibang mambabatas. Magandang pagkakataon yung may mga hearing. Di ba? Pagka may mga hearing, edi opportunity for some people to to shine. Handa rin daw siyang humarap sa Senado bilang impeachment court sa paniwalang mahina ang ebidensya laban sa kanya. Nang tanungin kung hihilingin niyang mag-inhibit ang ilang senador, We'll cross the bridge when we get there. tumanggi ring magkomento si Gutierrez kaugnay sa umano'y pagsuporta sa kanya ng Iglesia ni Cristo. Dumistansya rin si Gutierrez kay Congresswoman Gloria Arroyo na bumalik pa sa plenaryo pasado hating gabi kagabi para bumoto ng no sa impeachment niya. Hindi naman lahat ng mga tao dito sa Office of the Ombudsman ay in-appoint ng dating presidente. So, yung pagiging gatekeeper, that is not true. Pinanindigan ding muli ng Ombudsman na tama lang ang pagpasok nila sa plea bargain agreement kay retired Major General Carlos Garcia dahil mahina umano ang ebidensya laban dito. Sa lugar na pinagdausan ng press conference ni Gutierrez, makikita ang mensahe mula sa kanyang mga taga-suporta. Nakatanggap din siya ng bulaklak mula sa mga empleyadong naniniwala pa rin daw sa kanya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kausapin po natin ngayon live si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ombudsman Gutierrez, magandang gabi po sa inyo. Si Mel Tiangco po ito ng 24 Oras. Magandang gabi naman, Mel. Ombudsman, paliwanag nyo nga ho, ano ba ibig nyo sabihin na kayo ay biktima ng dark politics? Ano po ba yung dark politics na yan? Unang-una, hindi ako nabigyan ng talagang pagkakataon upang madinig sa Kamara, sa House of Representatives, sa Committee on Justice, no? At minadali nila ang pag-process ng impeachment complaints until sa time na talagang nagkaroon na ng plenary ay hindi na naig ang rule of law. Kaya yun ang sinasabi kong madilim na politika. Ganyan din po ba ang inaasahan ninyo sa inyong pagharap sa Senado, Ombudsman? Hindi ako maasa na ganyan ang mangyayari sa ating Senate sapagkat mayroon sila doong rules, no, sa impeachment at they will be taking their oath when they sit as senator judges. Maraming po salamat, Ombudsman. May tanong din sa inyo si Mike Enriquez. Magandang gabi po, Ombudsman. Si Mike po ito. Magandang gabi, Mike. Opo. Paano po yun? Hindi po iisa lamang, kundi 6 po yung reklamong impeachment laban sa inyo. Pagdating po sa Mayo, uumpisahan na po ang pagdinig sa Senado. Matutugunan nyo pa ba yung trabaho nyo bilang Ombudsman? Tapos kasabay niyan hinaharap nyo itong mga kasong ito sa Senado? Oo naman, Mike. At kadalasan, ang haharap dyan ay aking mga abogado. Hindi naman ako kailangan na andon at nakatutok sa bawat sandali ng trial sa Senado. Paano po yan? Punto por punto, sasagutin ng mga abogado nyo yung 6 na reklamo? Oo, sasagutin. Iyan naman talaga ang dapat na mangyari. Sagutin ng punto por punto. Opo, okay. Isang tanong na lang po para sa gabing ito, Ombudsman. Meron pong nagpapanukala na ipagbawal ang panayam ng media sa mga personalidad dun sa impeachment trial. Yung iba nga, pati yung mismong coverage. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito? Dapat talaga ganyan ang mangyari dahil kasi magkakaroon na naman ng trial by publicity, may mga magga-grandstand at magkakaroon na naman ng maling, kuminsan ang perception ang nakakabalam or
nakaka-affect sa pagdesisyon ng kung sino man. So hindi po kayo pabor na magkaroon ng live media coverage at mga interview pag nag-umpisa na po yung paglilitis sa Senado, Ombudsman? Hindi ako pabor dyan. At sige po. Salamat po, Ombudsman Gutierrez. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din. Chika Minute! Hey there mga kapuso, oras na uli para sa ating mainit na chikahan. Komedyanteng si Tomas ng Comedy Bar, pumanaw na. At Survivor castaways Michelle Madrigal at John Hall, hiwalay na raw? Ano kaya ang dahilan? Tutukan yan at iba ko pang chika maya-maya lang. Susunod, ang aktwal na pagsalakay sa inihinalang Cebu Tiangge sa lungsod na Batangas. Matapos tumabla sa Myanmar, Philippine-Ascal sasabak naman kontra Palestine at Bangladesh. Congressman Manny Pacquiao umayaw na sa Twitter dahil sa mga batikos. At tutunghayan natin kung paano nasagip ang asong nawalan ng malay sa Amerika. Ayan o, hinihipa ng hangin ng kanyang amo sa kanyang bibig. Ito ang 24 oras.